Kung siya nanalo. Kung siya nanalo. Natapos ang term, naging department head. Yung kapatid, pinatakbo namin kung siya nanalo. Isang term mo lang, pinabalik namin siya. Nanalo ko siya. Yung kapatid, ginawa ko department head. Tapos sumunod na term, pinatakbo namin congressman. Ngayon, congressman na siya. Siya yung nagsabing, we were betrayed. Wow! What a term. Heavy. Ito, meeting kami. Sila nag-request ng meeting. Dalawa, nung isa pang Crocs sa District 2. Kasi mukha rin buhaya yun eh. Ito si Chihuahua. Ito si Crocs. Ayan ako. Ayan si Letlet. BGC meeting. Para lang magka-idea kayo how painful it is. So that you will know. And I told this to ate. And I hope hindi niya ito maranasan sa buhay niya. Tumayo ito. Nagwawala. Sabi niya, di paling matalo na kami sa iba. Huwag lang sa'yo. And recently, in a TikTok video, former Manila Mayor Isko Moreno made public that you had a meeting in BGC with Congressman Valeriano. But what is your side of the story on that? Yeah, we had a meeting because our purpose at that time was to ask him ano ba talaga yung plano niya. But actually, I was surprised sa mga sinasabi niya ngayon. Dahil sinasabi niya na parang minura ko raw siya, na dinuro-duro ko raw siya, kung ano daw yung mga pinagsasabi ko sa kanya, lasing daw ako. So you also met with, yung kayong tatlo yung nag-meeting? No, we were 4. 4, okay. And alam po ninyo, number 1, how could I do that? He was my boss. And I still maintain my, ano siya, ninong siya ng anak ko eh. So you really had a friendship? Ang friendship po namin is malalim. So sino yung mga nasa meeting? You, Ako, former si Mayor Isko, si Councilor Letlet Sarcal, tsaka si Congressman Valeriano. And siyang namili ng lugar. Lugar niya yun eh. Eh, hindi naman, kumbaga, dayo lang ako dun sa lugar na yun, diba? So, ang purpose namin, kaya kami nagpunta doon, was to, at least to, ano ba talaga, saan direksyon ng partido natin? Ano ba talaga yung plano natin? But unfortunately, walang ganong nangyari na sinasabi niya. Kaya nga nagugulat ako ngayon kung ano ng mga sinasabi niya na sinabi ko raw. Pero hindi heated, walang heated arguments. Wala. Nagkaroon lang kami ng mga pag-uusap. Actually, sinabi ko sa kanya noong time na yun. Kasi parang sinasabi ko, boss, sabi ko ng gano'n. Boss nga tawag ko sa kanya eh. Boss, lahat naman pwede nating labanan. Pero sana wag tayo. Hindi maganda na tayo maglaban. Dahil isang pamilya tayo, magkakapatid tayo. And you were referring to his decision to run as mayor against Mayor Honey. Yes. Because at that time, parang sinasabi niya sa amin na ikaw, sabi ng gano'n, kaming dalawa. Kasi pag upo namin, inano agad kami, kinumpronta kami ni Valeriano eh. Sabi niya, kayong dalawa, ano sinasabi ninyo kay Brian, referring to Congressman Brian Yamsuan, na tatakbo ko, lalabanan ko si Honey. Bakit? Sinabi ko ba na tatakbo ko? Ginanon agad kami. So he was saying na hindi siya tatakbo? Kasi sinasabi niya na hindi siya tatakbo. So sinasabi niya ng gano'n sa amin na, ano sinasabi niya, nakihani kayo. Eh, parang nagulat ako. Wala namang ako sinasabing gano'n kay Congressman Brian Yamsuan na gano'n. So, nagkatinginan lang kami ni Congressman Valeriano. Pero siyempre, ayaw mo namang siyang komprontahin, di ba? So, gano'n lang. Marami siyang mga inaano na hindi ko naman siya pinapatulan. So, parang sinasabi pa niya na lasing daw ako. Di ba? Sabi ko, wine ang iniinom ko. Hindi naman ako umiinom ng unang-una, never naman akong nalasing. Diba? So, pangalawa, it was a friendly discussion. So, kaya nga nung bumaba pa kami, naghaharutan pa kami, kaya nga hindi ko alam kung saan niya nakuha itong mga kwento niya ngayon. Umiikot siya sa Manila, kung ano-ano mga sinasabi na minura ko raw siya. Would you imagine, mumurahin ko siya, isang damakmak ang bodyguard niya. Diba? So, ano yung naging conclusion nung meeting na yon? Did you leave in amicable terms? Wala. So, wala namang sinabi. Sinabi niya na di daw sila maglalaban ni Mayora Honey. When was this? Back in what month?
ano lang to eh. So, I could Suppose know. before July, bago siya Yeah, mag-declare. na Yes, tatakbo yes. siya. Definitely, bago And siya mag-declare. he also allegedly said that you told Mayor Isko that manalo na kami sa iba, wag lang sa iyo. Ba't ko naman sasabihin? Matalo na kami, sorry, matalo na kami sa iba, wag lang sa iyo. No. Did I you did not say that. something I did not like say that. Ang sinabi ko sa kanya, lalabanan natin lahat. Which is, ginawa naman namin. Lumaban siya kay Mayor Lim. Tama't mali siya, sinamahan namin siya. Lumaban siya kay Mayor Erap. Tama't mali siya, sinamahan pa rin namin siya dahil kaibigan namin siya. Ang point ko doon, labanan na natin lahat, pero wag lang tayo maglaban-laban. Dahil isang pamilya tayo eh. Yun ang pinaano niya sa amin eh. Yun ang training sa amin sa Asenso Manileño. Isang pamilya. So you don't do that to your family, to your allies. 'Di ba? Hindi mo bakit mo lalabanan ng kaalyado mo? 'Di ba? Ngayon, sinasabi niya ng gano'n, kung may nakikita kang mali kay Mayora Hani, di sana, you call her attention, you talk to her. And in fact, lahat ng mga department head dyan, puro appointee niya eh. Puro siya mga chosen, niya yun eh. Mga bataan niya lahat yun eh. So, ano ang point, di ba? Well, yesterday, Congressman Valeriano was saying that sinasabotage daw ni Mayor Isko, si Mayor Hani, based on the people na rinitain ni Mayor Hani na galing kay Mayor Isko. Do you believe that or do you know if that's true? Well, it seems na ganun nga yung nangyari nung nagkakaroon nga kami ng conclusion, no? Kasi halos lahat ng mga issue, nung nandoon nga kami sa meeting, isa pa nga sa sinabi ko, boss, if you want, magpa-survey tayo, but not based on personality, based on issue. Sabi ko, ang issue naman ngayon, clamping, towing, basura. Diba? Mga bata natin yan. Sinabi ko, mga bata natin yan, pero hindi ko sa kanya masabi na, boss, mga bata mo yan eh. Diba? Siyempre, hindi ko naman siya madiretsong gano'n dahil boss ko nga siya eh. So, alam mo, Karen, sa totoo lang, until now, marami akong naririnig na sinasabi niya. But still, yung love ko sa kanya at yung respeto ko sa kanya nandoon pa rin. Dahil genuine yung pagmamahal ko sa kanya eh. Kaya lang naman ako pumunta kay Mayora. Parehas ko silang mahal eh. Parehas ko silang tinuring kapatid. Ninong at ninang ng mga anak ko yan eh. Kaya lang pinili ko si Mayora because that is the right thing to do. You don't do that to your ally and to your considered as friends and family. Hindi lang kami basta ally politically. All alone, I thought, yung friendship namin is beyond or transcend beyond politics. Diba? And do you think maayos pa yung relationship? Because it sounds like you were all very close. Meron pang Thursday club that weekly that you Yes. guys eat together with Mayor Isko and Mayor Hani. So, In fact, maayos pa ba to? sinabi niya na matagal daw namin siyang hindi kinausap. Pero nung April lang, we had this dinner with Secretary Jerry Acosar. Nagdi-dinner kami ni Secretary Jerry Acosar. Ako, si Mayor Isko, si Mayora Hani, si Secretary Jerry Acosar. You can confirm Why that. Secretary Jerry? Parang may concern about dun sa garbage problem eh. So, makikita mo, yung communication nilang dalawa, lagi naman nando dun eh. 'Di ba? In fact, yung chief of staff ni Mayora Hani at yung secretary niya, mag-asawa. Talagang intertwined lahat kami. Are you worried that, for example, if you win a second term and then there's a change in the mayor leadership and you took the side of Mayor Hani for the elections and Mayor Isko wins, that you'll be less effective in delivering changes and reforms in your district because of Well, tensions? Well, siguro that will be one of the concern, di ba? Because maraming bagay pa rin talaga pagkakakambi mo yung mayor kung talagang alay mo, di ba? Mas marami kang may di-deliver na services sa district mo. At ako sa totoo lang, masakit sa akin itong nangyari because I love both of them. And I treat them both with respect. But this thing happens wala namang may gusto nito eh. Sabi ko nga, kung una pa lang, nung bago siya tumakbong presidente, sana sinabi niya na, Mayora, tatakbo akong presidente. Pag nanalo ko, tuloy-tuloy ka na. Pero pag hindi ako nanalo, okay ba sa'yo? Nababalik ako. Ngayon,
pumayag si Mayora at tumakbo si Mayor Isko na mayor at lumaban si Mayora, mali si Mayora. Sasamahan ko si Mayor Isko. Pero wala namang ganong arrangement eh. So sa akin, at from day one, lagi sinabi niya na sa amin. Si Mayor Isko, sinabi niya sa amin. Kayo huwag kayo makikinig sa mga urot. Urot ang tawag niya eh. Kahit ano marinig ninyo na pag-aawayin kami ni ate, hindi mangyayari yon, hindi kami maglalaban. And then biglang nagbago ng Ngayon, statement. ang dinadahilan niya kaya siya laban dahil sa amin. Yeah. Ano? Well, I hope that this gets resolved either soon or even after the elections. Hello, lahat na inaway mo. Yung dati pong mayor, si Mayor Lito Atienza, kakampi niya nung una, inaway niya, naging kalaban niya. Mayor Lim, vice mayor siya. Kakampi niya nung una, kinalaban niya. Mayor Era, kakampi niya, siya pang nagdala kay Mayor Era to run as mayor in the city of Manila. Inaway niya. It has been a cycle, a very toxic cycle for him. Pati ba naman kami, nakakampi mo, kapamilya mo, we consider ourselves way beyond politics ang relationship namin. Pati kami, anong ginawa namin sa iyo? So,